Ano po yung pinaka-common na kaso ng vowsy na naihahain po sa inyo or inilalapit sa inyo sa DOJAC? Well, madami po kasi talagang reklamo ang mga kababaihan tungkol sa kanilang mga partners, whether it's a husband, a boyfriend, a manliligaw even. Yun lang po yung coverage ng VAUSI. If a woman who experiences abuse po sa isang tao na kanyang partner, asawa, or boyfriend, or even a suitor. So, usually po mga cases na natatanggap po namin, mga abandoned na asawa or mga asawang sinasaktan ng kanilang mga mister. Meron din pong mga issue about boyfriends na nananakit ng girlfriend or nang blackmail ng girlfriend. So, yun po yung karaniwan namin natatanggap na reklamo. Yung pong abuse na pinag-uusapan natin mga kapatid, hindi lamang po ito physical abuse ha, maging verbal abuse ay kasama po dyan. Kasi minsan may mga babae, may mga narinig ako, hindi naman po ako pinagbubuhatan ng kamay. Pero, ikatakot-takot naman na pangmumura or pangmamaliit, diba? Yung naririnig mo, pang-aabuso na po iyong matatawag. Yes, totoo po yan, Ms. Cheryl. Ang tawag po dyan ay psychological violence. Kasi po sa ilalim po ng VAUSI Law or RA 9262, meron pong physical violence, meron pong sexual violence, meron pong psychological violence, at meron din pong economic abuse. So, 4 na klase pong abuse yan. Psychological, economic, Physical, and then sexual. Sexual abuse. At pwede po yan ha, kahit asawa nyo. Totoo po yan. Diba? Kahit asawa po. Oo, kahit asawa nyo. Hindi po, kasi may mga pagkakataon na nakakapunta tayo sa mga liblib na area o yung mga parang ang laging sinasabi po, bakit umabot po sa 8 yung anak nyo? Ang bata-bata mo pa. Hindi ko naman po matanggihan, nagagalit po sa akin si Mister pag tumatanggi ako. Hindi nila maproteksyonan yung sarili nila. So the reason why we're discussing this is para alam nyo po yung mga karapatan nyo na hindi po kayo pag-aari ng inyong asawa. May karapatan pa rin po kayo kahit mag-asawa kayo bilang isang babae. Kailangan po may karapatan kayong proteksyonan nyo ang inyong sarili. At pag alam nyo, empowered kayo, alam nyo yung inyong mga karapatan, this is something na you could discuss with your husband, with your partner. Kung ayaw makinig, hindi na po dapat tayo pumapayag sa ganoon. Kaya ang mga kalalakihan, dapat din po kayong tumutok para naiintindihan nyo po na hindi natin nilalahat ng kalalakihan, Pero maganda rin po na alam nyo rin yung boundaries, diba? Kasi minsan pag ganun yata, pag mag-asawa, kala nila, yeah, pag may may-ari okay na, lang, di ba? oo. Ay, hindi po yan. Talagang totoo po na meron pong karapatan ang mga kababaihan na tumanggi kapag ayaw nilang makipagsiping or ayaw nila talagang patulan ang isang manliligaw, isang boyfriend. Yes, oo. No means no, right? Nauso yan nung medyo kabataan natin. And it still holds true hanggang ngayon. Pag sinabi ng babae, ayoko, irespeto natin. Oo, irespeto po ninyo. Okay. So, ang sinasabi doon sa yung klase ng abuse, mga 4 na klase ng abuse, pinakamahirap daw, psychological abuse, napatunayan. Medyo, sa totoo lang po, for a prosecutor, based on experience, and yung mga petition for review din kasi sa mean umaakyat yan. So, nababasa ko yung mga iba't ibang kaso, hindi lang yung kaso ko. Ang psychological violence po na dinadanas sa mga kababaihan, yun po ay isang, kunyari po, verbal abuse, abandonment is actually considered as psychological violence, yung anything that would cause emotional anguish, suffering, mental anguish do sa babae, yun po ay makukonsider na psychological violence. Pero paano mo nga naman ipapatunayan? Wala kang pasa, diba? Wala kang black eye. Pwede mo pa mapatunayan. Isa sa mga ebidensyang tinitingnan namin mga piskal ay psychiatric report. Okay?
psychiatric report galing po sa isang psychologist or psychiatrist, isa po itong patunay na dahil po sa mga pinagdaanan nyo sa inyong partner, whether it's yun nga, abandonment, infidelity, right, or verbal abuse, mapapakita dun sa psychological report that the victim is suffering from depression, yeah, mga ganon, anxiety because of the abuse. Kasi syempre, kung araw-araw ka ba namang minumura, or sinasabing wala kang kwenta, or hindi kita mahal, or sana hindi ka nalang nabuhay, it causes, di ba, this effect on your mental health na you get anxious, you get depressed, and then with the psychiatric report na pag pumunta po kayo sa PGH, alam ko po, libre yung mga ganyan. And there are women centers po. Like, ang alam ko po, yung kay Attorney Katrina Legarda, may ganyang services. Social workers, psychiatrists. Once you prove na meron kayong naging depression that would lead you to take medication, pwede pong maipataw. Now, there are also instances naman po na hindi kailangan ng psychiatric report. For example po, abandonment ng husband. So, all you have to do is prove wala ka nang na-receive na sustento, naninirahan na sa ibang lugar. You can prove through text messages, emails. You're begging your husband na nagmamakaawa ka, bumalik ka na sa akin, wag mo kaming iwan. Pero hindi ka sinasagot. So, isang pruweba na rin yon sa psychological violence. So, hindi naman po tayo limited lang sa psychiatric report, but there are ways to show na natatanggap mo or na experience mo yung pang-aabuso sa'yo na naka-affect sa mental health mo. Ma'am, yun po bang basta ba laban sa isang babae, automatic na yan na vowsy, o kailangan involved ang party sa isang intimate relationship? Hindi, actually, magandang clarification po yan. Para po sa ating mga manonood, hindi po porke babae ka, ay automatic vowsy. Kasi pwede naman pong babae sa babae, or lalaki sa babae. Ang crime, kunyari, sinaktan ka ng classmate mo. It doesn't mean na vowsy yan, dahil ang vowsy contemplates a relationship between the victim at saka yung nananakit or perpetrator. Dapat po either asawa, boyfriend, may intimate relations nga po. Kahit na Kanina sabi nyo, nanliligaw pa lang pwede. Pwede rin po nanliligaw din po. Kasi po, may relations, dating relationship is actually also considered under vowsy law. So, and pag manliligaw, di ba, nagde-date naman kayo or you get to know each other. So, if it falls under a dating relationship, pwede na rin po. So, ang kailangan lang po talaga ay mapatunayan na they use the relations to abuse or take advantage of a woman para po ipakita itong relationship para po maging vowsy. Now, kung wala pong relation, sabihin nating barangay chairman, di ba? Or lolo, hindi na po vowsy yan. But may kaukulang batas po para Meron po. promotekta po sa inyo, mga kapatid. Meron pa rin po. So, meron pa rin namang, kunyari, si lolo, sinaktan niya ang kanyang apo. Meron pa rin naman pong child abuse law para po mapanagot itong si lolo. Ang vowsy lang po talaga medyo particular siya about the relationship between the victim and the perpetrator. Sa Dojack po, anong kadalasan na uri ng abuse ang inilalapit po sa inyo? Well, sa totoo lang po, karamihan po talaga ng nagrereklamo yung mga iniwan ng asawa at hindi sinusustentuhan. So, medyo related po siya sa topic natin last week. Monday. Pero I think most women naman talaga, hindi maghahabol yan, lalo na kung abusado. Pero kung talagang hindi na niya mabuhay ang kanyang mga anak, ang kanyang sarili, matapos maka-experience ng abuse, doon na lang talaga magfa-file. Very, very forgiving actually ang mga Pilipina. So talagang pag nakita mong nagreklamo na, nagsampa na ng kaso, usually, yun nga,
hindi na, dahil talagang kailangan na talaga, hindi dahil galit sila, pero dahil kailangan na talaga. Kung gusto po nilang lumapit, kailangan po nila ng legal assistance. Yung mga nangangapa, kung paano nila mapapanagot yung kanilang partner doon po sa klase ng abuse na dinanas nila, ay paano po ba? Paano ang paglapit sa DOJAC? Ano ba yung mga kailangan nilang dalhin or i-collate na para hindi pa balik-balik? Well, for one, pag sa DOJAC po, pwede naman po kayong initial consultation pa lang po. So, hindi naman po necessary na may bit-bit kayong dokumento or psychiatric report. In fact, gagabayan po namin kayo base po sa inyong storya, kung ano yung mga applicable na ebidensya, anong applicable na reklamo para sa inyo. Ngayon, kung kayo naman po ay masyadong malayo sa DOJ Action Center, pero malapit kayo sa PAO, pwede na rin po kayong lumapit mismo sa Public Attorney's Office. Now, kung meron din pong medyo malalang sitwasyon, ito, can I share, Ms. Cheryl? Meron akong naging actually, hindi siya client, naging victim kasi as a prosecutor, lumapit siya sa NBI din dahil yung boyfriend niya, bina-blackmail siya with her videos, Yun, oo, mga yeah. intimate videos. Bina-blackmail siya para hindi nga iwan yung boyfriend niya. And at the same time, the boyfriend was telling her, magtana na tayo. Pero yung girl kasi, dahil nasasaktan din siya, tapos yun nga, kinalat yung mga videos nila, ayaw na niya. So humingi siya ng tulong sa NBI. Pwede din po kayo humingi ng tulong sa NBI at saka sa PNP, yung Women and Children's Desk, para sa mga ganyang klaseng reklamo. Kasi yung mga ganyan, ongoing pa yung abuse. Actually, may mga nare-report kaming ganyan sa news po, na yung pagba-blackmail nga. Yes. Hindi mo alam kahit either photos or video nga po, intimate video and photos ay ginagamit pag gusto nang makipaghiwalay. Totoo po yan. So entrapment ginagawa na Yes. nagkakaroon ng pwedeng entrap po yung taong yon. Yes, that's correct, Ms. Cheryl. Yung mga kasong hinawakan ko po sa DOJ, karamihan po entrap yung partner kasi magmi-meet sila para either, ang tawag po dyan sa ganyang klaseng crime is also sextortion. May meron na siyang tawag sa aming mga piskal and even abroad, ganun na yung tawag sa law enforcement, sextortion, na gamit ang intimate photos, videos, minsan nga dinodoktor pa di ba? Or minsan nga hindi alam ni babae, pinipicturean na pala siya or vinivideohan during an intimate moment. While it is vowsy, kasi may relation, pwede ring may additional charges sa mga ganyan klaseng crime. Like, ang kinaso ko dati, grave coercion in relation to cybercrime. Kasi yung victim ko before, yun nga, gusto niya makipaghiwalay, pero pinipilit siyang mag-stay. Pinag-check-in pa sila, pinagtatahanan. So, merong pang additional crime na sumasampa, hindi lang vowsy po. Kaya magandang discussion po in the future yung mga cybercrime because, let's face it, Ms. Cheryl, in this day and age, yung mga phone natin, ang daling mag-video. Yeah. And admittedly, I think the younger generation is very tech-savvy. Yeah. And sometimes, I really don't judge kung yun yung gusto nila. But kung gamitin na kasi ng mga ex-boyfriend nila or ex-husbands in a wrong way, yung mga ganong klaseng videos, ibang usapan na po yan. It's already a crime. At yung tagal po ng pagkakaso, depende yan sa anong klaseng abuse, of course. Well, you know what? Anybody can file a complaint as soon as it happens. Pero sometimes, syempre, nahihiya yung babae or ayaw na lang niyang, sa totoo lang, ma'am ha, we have, in DOJ, we have victims na lawyers, doctors, artista. We have victims from all walks of life na ayaw nilang ituloy na lang yung kaso kasi syempre mapapahiya. And we respect that decision. But anybody, kung kayo po ay biktima, you can go to any PNP, NBI, DOJ Action Center, or PAO para humingi na ng tulong the moment it happens to you. Kasi the more nyo po pinapatagal,
yung iba nga nagbabayad pa ng pera, ang tao sextortion, kaya nga sex plus extortion. So hindi lang yung makipagbalikan or hindi lang blackmail, but may money involved. Habang pinapatagal po ninyo, lalo lang kayo nagsasuffer, but in truth po talaga, may remedy po kayo sa ilalim ng batas na dapat maparusahan itong mga taong to. Paano po ba ang pinakamaganda? Pupunta kagad sa barangay para at least man lang ay i-report ito, or sa kahit anong women's desk sa mga police station, lahat po, di ba? Mayroon na yan dapat Meron na na po. women's desk. Meron na po. Sa totoo lang po, I would encourage more sa law enforcement more than the barangay. Okay. Okay. Kasi po, although I know the efforts po ng ating mga local government na i-empower ang barangay na i-handle ito, ang elective officials naman po kasi talaga, pabago-bago yan. Aha. Whereas, ang law enforcement or ang PAO or ang PNP, ang DOJ Action Center, talagang diretso na po ninyo makakausap ang mga taong nakakaintindi ng mga violations sa ilalim ng batas. Of course, the barangay is very helpful po talaga. Napaka-importante po ng barangay kasi kung kailangan nyo po ng temporary protection order under VAUSI, barangay po ang first step. But kung magsasampa po tayo ng kaso, ang barangay po kasi minsan may patawag pa, meron pa pong ganong aspeto, versus kung dumiretso kayo sa NBI or sa PNP or sa DOJ or sa PAO, pwede nang simulan yung pagsampa ng kaso para mas mabilis na rin po yung makamtan yung hustisya. Kanina po, Fiscal, sabi nyo ay karamihan hindi na lang pinapursue yung kaso or nag-iisip pa. Talagang minsan matagal bago makapag-desisyon. May prescription po ba? Prescription period po sa pagsasampa, pagfa-file ng VAUSI case. Medyo matagal-tagal rin naman po yung VAUSI kasi medyo depende dun sa anong ginawang crime. Pwede kayo mag-file kahit, lalo na kung ongoing yung abandonment. So wala naman, it can last as long as the abuse is ongoing. Of course, it's unlike yung rape na yung kung kailan nangyari yung rape, you count the days. Yung VAUSI po kasi, lalo na kung if you're still in a relationship with that person, continuing crime siya. So kung kailan po, we encourage sa lalang madaling panahon, pero wala din naman pong masama na it takes you 6 months to decide, lalo na kung ongoing yung pambla-blackmail, ongoing yung pananakit, or pagmumura sa inyo, you can file as soon as, depende, yun nga I can't really say kung hanggang kailan dahil ongoing. But if it's a continuing offense, as long as patuloy, you can file. Hindi naman porke nangyari ito nung sa simula ng 2024, hindi na kayo magpa-file. Lalo na kung hanggang ngayon sinasaktan kayo, hanggang ngayon blackmailed kayo, hanggang ngayon nagbabayad. So, file lang po kayo sa lalong madaling panahon. Pwede po bang iba ang magsampa ng kaso? Kunwari ako may kaibigan, hindi na matau-tauhan, gusto ko ako na lang ang or kailangan mismo yung tao. Kailangan po mismo yung victim. Unless, of course po, minor victim. Now, kung minor victim po, pwede pong magsampa yung parents para sa minor victim. Or yung guardian, kung kunyari lola na lang or lolo ang kasama. Tapos, at the same time po, kung kunyari, law enforcement, pwede pong magsampa din ng kaso on behalf of the victim. But of course, dapat yung victim kasama po dyan every step of the way. Kasi, any complaint, dapat po may sinumpaang salaysay ng pagrereklamo ng biktima. So, ang sinumpaang salaysay ng pagrereklamo ng biktima, nilalahad lang niya kung ano yung mga nangyari. Tapos after po, ikwento niya yung dates, anong acts committed, saan, kailangan pong panumpaan ng biktima. Kaya technically po, the victim should always be there. But there are some instances, kunyari yun nga, minor, na pwede yung assisted by a guardian or a parent, and then law enforcement din po, kasama ng victim. Ano po ang punishment ng batas na ito? Yung VAUSI po, pagkakakulong. So, makukulong naman po. And depende po, di ba kanina iba-iba, physical, sexual,
psychological at saka economic. So sometimes po it would range base po do sa mga nabasa naming jurisprudence din. Sometimes po 2 years, minsan po 6 years. So depende po kung anong mapapatunayan in court po. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.